Si Jesus ay gumagawa ng mga himala mula noon hanggang ngayon, at ang mga himalang ginawa niya ay upang dalhin tayo sa pagbabago at magbalik loob sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon na kapag papalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. May mga nagnanais na siya'y subukin kaya't patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak, at alinmang sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay, nadala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya, ay madadatnan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon. Kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay miracle. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day, Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayong maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media, lalo na ang kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang ika-106 na taon ng huling pagpapakita ng ating mahal na ina sa Fatima, Portugal. October 13, kung saan at kung kailan ang ating mahal na ina ay nagpakita ng isang napakalaking himala na nakita, nasaksihan ng libo-libo mga tao at nagdulot ng maraming pagbabagong buhay. Ano ba itong miracle? Ano ba itong himala na sinasabi ko? Ito yung miracle of the sun, na kung saan umuulan noon noong 1917 sa Cova de Iria nang ang ating mahal na ina ay magsimulang magpakita sa mga bata, kay Jacinta, kay Francisco at kay Lucia. Tumigil ang ulan at maya-maya ay nakita ng mga tao
na nagbukas ang langit at yung araw ay sumayaw, gumalaw na para bang ito'y sumasayaw at parang babagsak sa mundo. Kaya sila'y na puno ng takot, nagsigawan, inisip na ito'y katapusan na ng mundo, nagsisi sa kanilang mga kasalanan. And then suddenly, there was peace. Yung akala nilang babagsak na araw ay hindi bumagsak. Naramdaman nila ang matindi at malalim na kapayapaan. Natuyo ang lupa, ang mga halaman, hindi sila nasunog, subalit nagkaroon ng malalim na kapayapaan, katahimikan after that. It was the presence of God na nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan ng puso. Itong miracle na ito, nasaksihan ng maraming mga atheists, mga skeptics, mga agnostics, at ito'y nagdulot ng pagbabago sa kanilang buhay. You know, ang miracle doon is not actually that dancing sun. Yes, we can consider that as really, indeed, a miracle. But according to some authors and journalists na nandoon, sabi nila, the greatest miracle was the conversion of thousands of people at that very moment. Yung pagbabagong buhay, yung pagbabalik loob sa Diyos. That was the greatest miracle. Dito sa ating gospel na ito, ngayong araw na ito, narinig natin na si Jesus ay nagpapalay sa masamang espiritu at siya inakusahan na ang kapangyarihan ni Jesus ay nanggagaling kay Beelzebul, na prinsipe, no, ng mga masasamang espiritu. Si Beelzebul ay isang Philistine god, no, na sinasamba ng mga Philistines, no. Imagine they were devil worshippers, na equivalent naman sa Canaanite god na si Baal, na isa ring demonyo, na according to St. Luke ay ang pangalan niya ay Satan. Iba-ibang pangalan but refers to Satan, sa demonyo. And imagine, yung mga tao noon, they are really devil worshippers. Kaya nga, dumating si Jesus to redeem these people, no? And napakahalaga na magbalik loob, no, sa Diyos. Kaya yung exorcism, yung pagpapalayas ng masamang espiritu na ginawa ni Jesus ay isang patunay that Jesus has the power over all evil spirits. Napakahalaga, no? Kaya ito rin naman yung paanyaya ng ating mahal na ina sa Fatima is conversion. Pray for conversion of sinners. Kasi, no, lalo na nang ipinakita ng ating mahal na ina sa mga batang ito yung impyerno, kung gaano kahirap ang impyerno. And mula nung makita ng mga batang ito sa Fatima, yung impyerno, they really, at their young age, they made, sacrifices for the souls, para for conversion of sinners. Kasi nakita nila, yung impyerno. At dahil doon, ayaw nila na may mga kaluluwa na napupunta sa impyerno, kaya sila nagdarasal at gumagawa ng sakripisyo. Mga kapatid, the miracle that we need is the conversion of our life. Napakahalaga yung conversion sa buhay. Pagbabagong puso, pagbabagong buhay, ito yung greatest miracle ever. Kung yung sa misa, the greatest miracle is the bread becoming the body of Christ, the wine becoming the blood of Christ. Another miracle is when we receive Jesus, His body and blood. Another miracle is that tayo ay natatransform into becoming like Jesus. Conversion. Pagbabagong puso, pagbabagong buhay. Mga kapatid, magandang tingnan yung ating sariling conversion story. The message of Our Lady of Fatima is conversion. The message of our gospel is conversion. Talikdan natin yung kasamaan, talikdan natin yung kasalanan, talikuran natin si Satanas. The message of Jesus is to change our lives and offer our lives to Him.
upang sa ganoon, tayo ay mapa sa Kanya, upang sa ganoon, tayo ay muling maangkin niya. This is the greatest miracle. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, naway maghimala ka sa aming buhay. Minsan mahirap magbago, minsan mahirap tumupad sa kalooban mo dahil sa aming kahinaan at kasalanan. Subalit naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong grasya at mga biyaya, kami ay makapaglalaan ng aming sarili sa iyo at makapagbabago ng aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.